Ako si Fidel Valdez Ramos. Ako si Joseph Ernesto Estrada. My duties as President of the Philippines. Bawat Pangulo may imaheng nais ipakilala sa publiko. Imaheng popular, makabayan, makamasa, mga katangiang pinapahalagahan sa ilalim ng demokrasya. Lahat sila pare-pareho ng pangako, kalayaan at pantay na kaginawahan. Pero saan tayo dinala ng mga pangako nila? Higit kanino man, tinutukan ng media ang bawat kilos at salita ng mga Pangulo. Ang kanilang mga pangako, pati yung mga napako. Ang kanilang imaheng popular at imahe sa katotohanan. Ferdinand Ryan Marcos, protector of the common man. Join us, America, as we build a new home for democracy. Kami ay naniniwala na kayo ay tumatanggap sa amin. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Huwag niyo kong subukan. Create more jobs and to encourage business activity that is unhampered by corruption. Ito ang Pilipinas sa nakaraang 5 dekada. Ito ang Pilipinas sa gitna ng demokrasya. Ito ang Pilipinas sa lente ng mapanuring media. Ito ang Pilipinas sa mata ng 5 Pangulo ng bansa. Sa tulong ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs, kilalanin nating muli ang 5 Pilipinong sama-sama nating tinutukan at binantayan. Unprecedented in Philippine history on the spot and promising a solution will to achieve national goals. Tulad ng maraming politiko ngayon, si Marcos ay produkto ng madugong politika sa probinsya kung saan iilang pamilya lang ang naglalaban-laban. Kongresista sa Ilocos Norte ang ama ni Ferdinand na si Mariano. Nang tumakbo si Mariano para sa bagong National Assembly noong 1935, tinalo siya ni Julio Nalundasan. Ilang araw matapos ang eleksyon, pinaril si Nalundasan habang nagsisibilyo sa loob ng kanyang bahay. Nakikwento ba sa inyo ni Presidente noon yung Nalundasan case? Oo. Kwento niya? Oo. Anong sabi niya? Politika. A day or so before election or after election, namatay si Nalundasan. Ang pinagbibintangan nila, si Marcos daw, kasi tatay daw, inutusan daw niya ang kanyang 16 years old na anak ng si Marcos na pumatay kay Nalundasan. Hinuli, ikinulong at hinatulang guilty sa krimen ang estudyanteng si Ferdinand Marcos. Habang inaapila ang kanyang kaso sa Korte Suprema, naging bar top-notcher si Ferdinand. So the start of the fiscal year Matapos ang ilang buwan, binaliktad ng Korte Suprema ang hatol, pumanig ang pinakamataas na hukuman kay Marcos. Naabsuelto si Marcos o ni-reverse ng Supreme Court yung desisyon na ito dahilan sa isang tao, si Justice Jose Laurel. Inisip ni Laurel, matalino itong tao, sisirain natin ang kanyang kinabukasan, sayang, pagbigyan natin. And on the basis of that argument, hanap na sila ng technical na para palayain si Marcos. Kalkulado raw ang bawat galaw ng batang politiko patungo sa pagkapangulo. Pati na ang pagpili sa asawang si Imelda, isang beauty queen mula sa angkan ng mga Romualdez sa Visayas. Iniisip niya na kung magpili ka ng asawa na maganda, coming from a political family na makakadagdag ng boto, may bentaha ka o meron kang advantage over your candidate. Siya ang secret weapon. Si Marcos kasi, yung nalundasan, yung mga corruption charges sa kanya, madumi ang record. Kumbaga, hindi malinis. Si Imelda ang naging panglinis niya, panakip niya doon sa mga tao nagsasabi na mamamatay tao yan, manggagancho, yung lahat na masama. Kasi ito lang ang tagline ni Imelda. Look at me, sabi niya. Will somebody like me fall in love with a murderer?
tama nga siguro yung ginawa nilang movie na sa aming dalawang mag-asawa, iginuhit ng tadhana, pinagbuklod sa langit, sapagkat siya, ang kanyang layunin ay this nation will be great again. Ferdinand E. Marcos of Bata, province of Ilocos Norte. Nakuha ng mga Marcos ang pinakamataas nilang pangarap noong 1965 nang talunin ng abogado ang nakaupong Pangulo, ang amang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na si Diosdado, ang tinaguriang poor boy from Lubao. It is a government that shall be the guardian of the majesty of the law, that shall grant justice to the weak, shall be the solace of the underprivileged, and shall be the friend and protector of the common man. Ang dami-daming tao, parang milyon-milyon. Eto ako, nag-iisa kami dalawang mag-asawa at mga bata. Ang daming tao. Sabi ko, ang laking responsibilidad ito. But in only the Bicol region, all of the bridges being the roads. Malinaw ang imahe na ipinakita ni Marcos sa masang Pilipino. Siya ang magdadala ng kaunlaran at lahat ay makikinabang. Ngayon na presidente ka, ano namang ang aking role bilang First Lady? Sabi niya, I as President, I'll build a strong house for the Filipino people. And you make it a home. So I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? Beauty. Muling tumakbo bilang Pangulo si Marcos noong 1969. Nagdungisan ng karaasan ng kampanya at eleksyon. Ito raw ang pinakamarumi at pinakamadugong halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang sa violence, kundi binangkrap ni Marcos ang gobyerno. Pagkatapos ng 1969 election, nag-devaluate ang peso kasi talagang nabangkarote. Panalo man si Marcos sa eleksyon, ang glamoroso at matatag na imahe unti-unting magkakalaman. Lalong lumakas ang oposisyon kay Marcos. Sa Senado, nakilala ng mga tao ang magiging bagong karibal ni Marcos, si Ninoy Aquino. At sa kabundukan, umusbong ang New People's Army. '71, nangyari ang hindi inaasahan. Isang bomba ang sumabog sa pagtitipon ng mga politikong tumutuligsa sa administrasyon. Plaza Miranda bombing, 2 hand grenades were hurled on the stage. Before I could deliver my speech during the fireworks display, immediately I felt a very heavy blow on my chest, and I said, Father, thy will be done. And I lost my consciousness. When I opened my eyes, I was in the hospital full of plaster casts and bandages. I could not even move. Walo ang patay, lahat ng nasa entablado, sugatan. I came to the view that on the basis of overwhelming evidence, Jose Maria Sison was the principal author of the Plaza Miranda bombing. Sino pa man ang salarin, naging oportunidad ito para kay Marcos. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, Dito nakaupo si Ferdinand Marcos nang ideklara niya ang martial law noong 1972. Ayon sa konstitusyon, hanggang 1973 lang ang termino niya. Pero, babaguhin ng martial law ang lahat ng yan. Tinawag niya lahat ng mga anak niya at ako, ang pamilya niya. Sabi niya, the time has come for the survival of our country. We have to proclaim martial law. Hindi daw po kailangan yung martial law. I-declare noon. Kung hindi At ginawa nag-proclaim, daw yon para lang
manatili sa kapangyarihan ang mga Marcos? Hindi, ang buhay namin nakasanla doon. In fact, ako ang unang tinamaan ng assassination attempt. Sa maskara ng disiplina, nakpatupad ng curfew. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng kumontra. Pinatahimik ang lahat, pati na ang mass media. As part of the blanket arrest, they were prepared around more 60 names. I think that was prepared just a few weeks before martial law. And that list consisted of several classifications. The political enemies of Marcos. Sinabi ko doon sa mga kasama kong mga reporters, matatapos din ito eh. Matatapos din itong martial law. So, ang gawin natin, kayo, isulat nyo lang kung ano yung nakikita ninyo, sulat nyo lang kung ano yung mga nangyayari dyan. Huwag ninyong sesensorin yung sarili ninyo. Anong reaksyon nyo pag sinasabi nila na noong panahon ng martial law, ang media sinasakal? Sinasabihan lang. Binubusalan. At saka tinatabi lang, ilalagay sa kalabos. So, hindi muna, pero hindi pinapatay. To keep them quiet first. Because you see, sa kaunlaran ng bayan, disiplinang kailangan. Pwede kang magsalita at magsalita. Huwag mo lang sirain. Sa isang igla, nabura ng martial law ang ilang dekada ng demokrasya sa ating bansa. Tapos ma'am, sinasabi pa may conjugal dictatorship. Alam ko na naririnig. Inuulit-ulit yun. Hindi bali conjugal dictatorship, pero sa patungo sa the good, the true, and the beautiful, and the greatness of the country. Si Imelda, hindi na lang basta First Lady, itinanghal siyang ministro at isang makapangyarihang gobernador. Sa kabila ng kawalan ng kalayaan, ipinagpatuloy ng mga Marcos ang pagpapaganda nila sa kanilang bagong republika. Sunod-sunod ang mga ipinatayong gusali, ospital at eskwelahan, mga malalawak na kalsada, kasabay ng pag-usbong ng mga matatatag na gusali ang pagkilala sa Pilipinas bilang sentro ng kultura. Nilibot na mag-asawa ang buong mundo. Nakihalubilo sa mga makapangyarihan. Ako, kasi extravagant, doon nag-umpisa ang aking pagka-meldific, pagka-extravagant, excessive. Pero walang excessive, walang extravagant sa kagandahan. Merong extravagant sa kapangitan. Pero sa likod ng katatagan, sa likod ng imahe ng kinang, sumisirit ang malagim na katotohanan. Maraming mga kabataan ang basta pinapatay at maraming disappearances. I have friends who disappeared and were never found, like Herman Lagman, personal friend of mine who was a labor organizer. He was a UP law graduate. Sampulan natin yan. Matatakot na yung iba, mananahimik na yung iba. Meron tayong human rights at meron tayong freedom talaga. Ako, I have the freedom to move this way. Hanggang hindi ko masampal at masaktan yung kapwa. Pagka masaktan mo na yung kapwa, hindi na pwede. Naging simbolo ng rehimen ang trahedya sa Manila Film Center. Bumigay ang istruktura. Cultural Center siguro sa pagmamadali, yung mga safety procedures,
medyo tagilid. And then nag-collapse yung mga scaffolding, may mga taong bumagsak sa simento. Tapos sa pagmamandali nila, kinover up na lang nila. Hindi naman lang nila kinuha yung mga tao. Sabi ng iba, buhay pa yung iba, sinimento ka na sila. Na-bury 4 na tao. Pero hindi namin iwanan doon kasi yung floor, inalis namin yung nahulog doon. Pero hindi kami nag-iwan ng miski sino doon. Napakawalang puso naman yung mag-iiwan ka na. At saka malas yun. Pinigil ng rehimen ang paglabas ng bidyong ito sa media. Itinuloy pa rin ng unang ginang ang proyekto. Ang Manila International Film Festival. Ang palasyong Maranyas sa mata ng mundo, barong-barong palang pininturahan at binuhusan lang ng semento. Baon sa utang at tattad ng paratang ng katiwalian. Ang aking sinabang $5 to $10 billion based on the estimate of the Treasury Department of the United States with the help of the CIA. Sa dinami-dami ng sinabi nila tungkol sa amin, wala naman silang napatunayan. At hanggang ngayon, marami silang nasasabi, wala naman silang maipakitang pruweba. Lalong lumakas ang armadong kalaban ng rehimen na magpasyang umuwi sa bansa ang isang karibal para harapin ang diktador. Ano naman po ang reaksyon nyo nung inassassinate si Ninoy Aquino? Ay naku, talagang takot na takot ako at saka hindi ko akalain ganun mangyayari kasi a few hours before that, tumawag pa ako sa American Embassy at yung deputy ni Bosworth ang nagsagot at sabi ko kasi pinatanong ni Marcos kung si Ninoy ba malapit na, nandito na. Hanggang ngayon, meron pa rin na mga itinuturo kayo pag ang pinag-uusapan yung pagpatay kay Ninoy. Alam niyo ito at this point in time of my life, if you are at peace with the truth, God is with you, wala na akong takot. Ang pagpaslang kay Ninoy sa tarmac ng Manila International Airport noong 1983 ang hudyat ng unti-unting pagkamatay ng kapangyarihan ng diktador. Doy Laurel came out frantic and shouting at the top of his voice. Binaril nila si Ninoy. Ninoy was shot. Nagkagulo na. Sumabog na. Ang imaheng ito sa media ang magtutulak sa milyong-milyong Pilipino na lumabas sa kalsada para ilibing si Ninoy. Ano naman ang reaksyon niyo, ma'am, nung nakita niyo yung libing na maraming tao na dumalo? Milyon. Hindi ko nalaman na yun na nakita masyado kasi by that time then Ferdinand All was dying. You know, I was very busy because on August 21, on August 7th, Marcos had a transplant. On August 21, he was very, very sick. And then when Ninoy was going to be buried, he rejected the kidney transplant. And so I was too busy for anything else. Mula nalundasan hanggang Ninoy, ang buhay politika ng pinakamatagal nating pinuno ay sinimulan at tinuldukan ng dalawang karumal-dumal na krimen. But if you insist in using violence, then violence it is, and we will show you that we can handle anything. Pilitin man ng diktador na huwag bitawan ang kapangyarihan, mababawi itong muli ng mga Pilipinong naghahangad na siya'y mapalitan. Bago ang Agosto 1983, wala halos nakakakilala kay Corazon Cojuangco Aquino. Sa media, isa siyang butihing asawa ng politiko.
I was a mother more than a wife because Ninoy was so busy with his political career, and I was determined that I would be a very good mother. I didn't want my children to be deprived. Sa pamilya lang noon umiikot ang kanyang mundo. But as kids, she was always there. Yung pag-uwi mo sa bahay, nandiyan ang mami mo. Kailangan mo ng homework, nandiyan siya. Then, you go to the dentist, to the pediatrician, yung talagang housewife. Sasama ko pa sa parties yung mga yan. At sabi na yun, hindi, mas mabuti na sanay sila na palagi ko nakikita. Sabi ko, Ninoy, kumisa naman. Katakot-takot na itong party ng mga batang ito. But I'm glad I did spend all the time with them because when martial law came and I needed them, they were all ready to help also. With the holding of local government elections last Nung martial law, merong ibang wives dyan, pag bisita sa asawa, from start to finish, 2 hours ang visiting mo, iiyak na. Hanggang dulo, but mom never. Kaya tuloy, yung asawa, hirap na hirap. Siyempre, nakikita mo yung bumibisita sa iyo, parating ganun. Pero kung matapang, tatapang ka rin. Pilit man silang nagpakatatag noong martial law. Magbabago ang lahat noong Agosto 1983. turn from exile of Benigno Aquino, an old political Nang rival. tuluyan na silang iwan ni Ninoy. Kahit anong teleserye ang manood nila, it will never equal siguro kung ano yung naging buhay at pinagdaanan ng mom and dad ko. He was so calm and said, well, we can't do anything anymore. Let's just kneel down and pray the rosary. And then after that, she said, you know, just think, Dad always wanted to die for the country. And maybe this was the best way that he could go. No, when we came home, tapos nung kinis niya, kasi parang binuksan yung coffin, I remember that. And alam ko talaga na we were all talking about it after na antikas-tikas na ng dad, nung hinalikan namin. So yun, she really cried then. Be brave. Isang nagluluksang asawa. Ito ang unang imahe ni Cory sa buong mundo. Nakiramay sa kanya ang publiko. Iniisip ko na, wow, sana nalaman ni Ninoy before he left the US, alam mo Ninoy, kung mamamatay ka at pag nilibing ka, 2 million. Iti sabi ko, lalong mas madalin siguro kay Ninoy because he would always tell me, Cory, I've always wanted to die for our country. It was something that really changed me also. Na parang, tama nga pala si Ninoy, the Filipino is worth dying for. Sobra na! Tama na! Balikan na! Sumabog ang matagal nang kinimkim na galit ng publiko. Si Ninoy ang kanilang bayani at martir. Si Cory naman ang naging mukha ng oposisyon. I remember that you were a very reluctant candidate. Parang ayaw na ayaw nyo, and it took a while bago ho nagkasundo na kayo na. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, kailan ho kayo nag-decide and what made you decide na, o sige na nga? Hindi, maraming ang nakikipag-usap sa akin at sinasabi na kailangan ikaw, dahil ang hinahanap ng tao ay isang kandidato na para bang opposite of Marcos. And siguro akala na ako na nga yun dahil unang-una ayoko nga kumandidato. Suot ang kanyang signature yellow dress. Madaling napamahalang publiko kay Cory Aquino. But if you wanted to know who was the best candidate, she would be the one. And it happened. Dahil nga ako mandidato dahil ang gusto nating lahat ay maibalik ang demokrasya. Tapos, si Bolsi, although she doesn't remember that, she said, Mom, haven't we sacrificed enough? Sabi niya ganun. Totoo ba na ikaw lang, sa lahat na magkakapatid, ikaw lang yung pabor na tumakbo siya? Kasi hindi ko naintindihan. Kasi 14 years old ako noon. So parang sabi ko, go mom, ang saya. Kasi at that point, parang hindi ko naman ma-picture na matatalo. Parang syempre, meron akong mentality doon na kung mapunta kami sa Malacanang, magiging princess ako. Kaya sabi ko, go! I hereby affirm my candidacy. Hindi man siya kasing glamorosa at paartista katulad ni Imelda, minahal si Cory na parang inaaping bida sa isang telenovela.
Pagkatapos natapos yung aking talumpati, umakyat yung barangay captain. Meron nag-abot sa kanya nung plastic bucket nga na nakikita ko. Tapos sabi, para sa ito, nung tinignan ko, mga piso, nung araw piso pa yung bill at saka mga coins. Alam mo talaga, parang gusto kong maiyak dahil ang hirap nila, and yet they were giving whatever they had to me. Bakit natin kinakailangan? Iboto! Siya'y babae! Malambot ang babae! Ginamit ng mga Marcos ang mga pahayagan at estasyon ng pamahalaan para ipalabas si Cory na isa lang may bahay na walang kaalam-alam. I never said that I was experienced, but my greatest experience was that I was married to a political prisoner. For 7 years and 7 months, he was in detention, and both of us were determined that we will not give up our dreams, our ideals. Pero ano pa man ang ibato sa kanya, si Cory ang naging tanglaw ng pag-asa. Nung nag-walk out ang mga computer programmer ng COMELEC, nabulgar sa lahat ang mga plano ng diktador. To proclaim Ferdinand E. Marcos as President. Ginamit ni Marcos ang makinarya ng eleksyon para ideklara ang sarili bilang Pangulo. Kaya pati ang militar sumama sa pag-aalsa. Bit-bit man ang kanilang mga baril, hindi ito nagamit. Dahil sa puwersa ng mga sibilyan, ang diktadurya mawawakasan. For the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. I call on our people to rally to Camp Aguinaldo and Camp Crame in a show of people's power and solidarity with General Ramos and Minister Enrile. Thank you. The President said in his press conference earlier that he was not going to resign. How would we deal with such a situation? We will continue pressuring him. Are you going there, Mrs. Aquino? Bumaha ng dilaw sa EDSA. Pagkatapos ng 20 taon, naging tanyag muli ang Pilipinas sa mundo. Pero hindi na sa kagandahan at karangyaan, kundi sa pagkakaisa at kalayaan. They say that your victory as president was the best revenge sa mga Marcoses. Did you ever feel that way? Hindi naman yung revenge ang hinahanap ko eh. Talagang gusto ko, sabi ko, ituloy natin ang laban ni Ninoy. Ang laban nga niya upang maibalik ang ating demokrasya. Naging inspirasyon ang people power ng mga Pilipino para mag-alsa rin ang ibang bansa laban sa malulupit na gobyerno. Napakalaking bagay nun for us Filipinos kasi nakikita natin kung gaano itong bansang Amerika at that time bumilib sa ating mga Pinoy. Yun sa nagawa natin na napabagsak natin ang isang diktadurya. President of the Republic of the Philippines. Hinangaan si Cory sa buong mundo, lalo na sa bansang nagpamana sa atin ng demokrasya. Naalala niyo pa that moment when you entered the U.S. Congress? Ay, talaga. And there was a standing ovation. Parang, wow! At alam mo, ang nakakagulat ba din, Jessica, wala akong kanerbis-nerbis nun eh. Kaya sabi ko, bakit kaya ganito ang feeling ko? 3 years ago, I said, "Thank you, America, for the haven from oppression and the home you gave Ninoy, myself, and our children, and for the 3 happiest years of our lives together. Today, I say, join us, America, as we build a new home for democracy, another haven for the oppressed, so it may stand as a shining testament of our two nations' commitment to freedom." Of a pattern of human rights violation. Sa bisa ng kanyang bagong kapangyarihan, binuhay ang makinarya ng demokrasya. Nagkaroon ng bagong konstitusyon at ibinalik ang eleksyon.
Binuksan ni Cory ang peace talk sa NPA at pinayagan niyang bumalik si Nur Miswari, ang chairman ng MNLF. Pinalaya niya ang mga political prisoners at muli ring pinalaya ang natahimik na media. Hinayaan niya ang media na mag-ulat tungkol sa kanyang pamahalaan. Malinaw ang imahe na ipinakita niya sa publiko. Ibang-iba siya sa pinalitan niyang Pangulo. I remember nung we were I think in Iloilo, was one of the Visayan provinces, and Mita Pardo de Tavera told me afterwards, "Ma'am, I just wanted to tell you that when you were walking, one of the women said, naku, suot na naman niya yung damit na yon." And then I said, well, that's what I wanted to notice. First of all, yes, I'm president, but I'm not president of a rich country. When she dyed her hair in the leggy, she would dye it herself, as she did before and she does now. May mga rules siya, ayaw niya nang bibigyan siya ng bouquet. Ayaw niya yung silya niya, iba dun sa silya ng lahat. Kung ano yung uupuan ng iba, yun din ang uupuan niya. Yun ang ano niya sa amin. Ayaw niya yung lagi siyang parang iba. When I was a regular employee, no, parang halos wala talagang na iba. Pumapasok ako, may bodyguards, pero pareho lang, just like any other employee naman. Sa kilos, pananamit at pananalita, kabaliktaran nga si Cory ng mga Marcos. Marami ang umasa na babaguhin ni Cory ang istruktura ng pamahalaan at lipunan. Ang taas ng paningin ng taong bayan sa kanya. Ang taas niya ng hinihingi ng taong bayan sa any of our leaders. And you know, up to today, ang ating mga surveys say that a leader, a president has to be mother, father, judge, provider, everything all rolled into one. They also said that you only listen to a few people. Kung sino lang daw po yung nakadikit sa inyo, yun lang daw. I also seek out certain people, but I cannot listen to too many people either. Otherwise, I'll spend my time just listening and listening, and then there are some people who think they know more than you, even if they've never been president. Katulad ni Ninoy at Marcos, si Cory ay nagmula rin sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Ang mga Kuhuangco ang may-ari ng libo-libong ektarya ng lupain sa Tarlac. Isa sa mga inasahan ng tao sa bagong gobyerno noon ay ang reforma sa agrikultura. Hinangad ng mga maliliit na magsasaka na mapapasa kanila na ang lupang sinasaka. Pero halos hindi raw ginamit ni Cory ang kanyang kapangyarihan sa issue ng agrarian reform. Original agrarian reform was crafted by mga NGOs and peasant organizations. It was submitted to her. She could have issued an executive order implementing it, but hindi niya inadapt. In Tarlac, you will find out that our family is the biggest in terms of involuntary offer to sell of various other landholdings. And this is not yung latak eh. Most of them were the prime lands, for instance, in Paniki, in Tarlac, and in other areas. My mother, to the detriment of her running her administration, had a lot of, shall we say, allies that she lost because she really forced the Comprehensive Agrarian Reform Program. Dinala ng mga magsasaka ang kanilang laban sa Menjola, sa bungad ng Malacanang. Dito, nangyari ang hindi inaasahan. Yung sa Mendiola, masyado masakit sa akin noon dahil hindi ko naman nais na gawin niya, tsaka merong talagang nanggulo doon. Nanatiling malinis ang pangalan ni Cory. Hindi pinagdudahan ang kanyang integridad. Pero may mga nagduda sa kanyang katatagan. Bumagsak ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng NPA. Muling umigting ang digmaan. Katulad nung panahon ni Marcos, muli ring nag-alsa ang hanay ng militar. Muling binitbit ang mga baril. Pero kung sa EDSA, hindi nila ito ginamit sa panahon ni Cory. There will be no turn. I have nothing to say to these traitors. Sa ilang mga kudetang inilunsad ni Gringo Onasan, ang Malacanang na mismo ang inatake. Wala ko yun, parang sabi ko, baka ito na ang goodbye, But I was determined not to leave Malacanang. At maski ng mga cabinet members ko, sabi,
ma'am, siguro umalis na kayo dito. Siguro hindi. And no, I feel it's my duty to stay here. And anyway, I'm prepared. Nung nangyayari yon, again, hindi umalis ang mom ko na hindi ako kinuha. Hinatak ako and bodily, she and my brother Noy, but more of her, kinalagkad ako pababa. I have to admit, may moment na oh my God, we're gonna die. May ganon. Di ba mafe-feel mo kasi, total, ang tagal na nangyari. Naririnig mo sa radyo, wala na tayong bala. So sabi ko, what does that mean na wala na tayong bala? Sabi nila, naubusan na. Nagpatawag na rin ng pare na parang last rites ng feeling ko talaga doon. Parang nilulusob na talaga yung pakiramdam mo noon. Ang nagbigay sa akin ng strength, ang mom ko talaga, bakit ka ba natatakot? Ewan ko, ma'am, nakakatrauma talaga yung tunog ng mga putok-putok. Sabi niya, you leave it all up to God. Ngayon ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio kung saan sila ay dadalhin. Gaya ng ating unang sinabi, ayaw nilang ipatawag ito na pag-surrender. Ito daw ay going back to barracks. Isa sa mga inakusahang nasa likod ng mga kudeta, ang dating Defense Minister ni Cory, si Juan Ponce Enrile. Do you agonize over those coup attempts kung bakit nangyari ho sila, and if you as president would have been able to do anything to avoid or prevent them? Wala because they were determined to take over talaga. Gusto naman nila akala nila people power, then they would take over. Nakalimutan nila na kung wala yung people power doon, di natodas na rin sila. Were you disappointed with Enrile, ma'am? Of course, Diyos ko. Talaga. Before, he was the lawyer of my father and my father's family, his brothers also. But, syempre, naiba nun. And then I guess, iba na we became so powerful and all. But, ganyan siguro talaga ang buhay. Isinulat ng kolumnistang si Louie Beltran na nagtago si Cory sa ilalim ng kanyang kama noong 1989 kudeta. Isang bintang na mariing itinanggi ni Cory. Ma'am, sorry ha. I know this is a very sensitive issue, but yung kay Louie Beltran. Talaga nagalit ako. Hindi bali sana kung totoo Or there was a semblance of truth, pero ano ba naman, hindi ba pwede mag-check man lang? Anong iisipin ng mga sundalo na nado sa Mindanao, sa lahat ng mga, na handa silang, talagang they risk their lives. Tapos ito palang Commander-in-Chief nagtatago lang. So, I could not let that go. Inside the house, the president led reporters to her room where she showed us a beige-covered single-slide bed. Ito yung isang incident na I did not agree completely with the president. But since she was my president, I had to support, no? Sa mga huling taon ng administrasyon ni Cory, nagsimula ang krisis sa kuryente na nagresulta sa malawakang brownout. Veterana na ngang maituturing si Cory Aquino ng kung ilang laban sa kanyang buhay. Ngayon, nadagdagan pa ng isa ang kasalukuyan niyang pakikibaka sa colon cancer. I asked Noy and Chris when they announced that you were sick with colon cancer. Tinanong ko si Noy, don't you feel na parang sobra naman yung quota niyo of suffering? Alam mo nung araw, Jessica, I used to think all of us have certain quotas for suffering. And I felt I had filled up my quota. Hindi pala ganun Of course, who wants to get sick? No, but if that's my fate, so be it. And so many people have been so helpful. At saka, I think I don't want to live for such a long time. Sabi ko nga, 75 na ako, tama na yun. And it was only 50. But, everything is just up to God. Kalmado, bihirang makitaan ng emosyon at laging nasa tamang lugar. Ganyan nakilala ng publiko si Cory Aquino. Sa aking interview sa kanya na tumagal ng halos 1 oras, paminsan-minsan, ibang Cory Aquino ang lumitaw.
You didn't mind when people were saying, she didn't have the experience, housewife lang siya. Pero sino ba This is naka... the widow of Ninoy. Yeah, sino sa kanila nag-appear before the US Congress? Sino sa kanila ang binigyan ng... ang nalagay sa cover ng Time Magazine? Wow. Sino ang Woman of the Year? Kanya, it's not all experience. I'm just so grateful to all the Filipino people who were so supportive of me. Siguro yung iba sinasabi, ba't si Cory pa? Wala naman, yun nga, walang alam and all that. In fact, I knew of a joke about me after my presidency na somebody told, alam mo ang joke sa'yo? Ano yun? Corazon, si. Aki, no. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, well, anyway, whatever. At least nakatapos ako. And then I can say that with the help of the Filipino people, we restored democracy. Sa aming panayam kay Fidel V. Ramos, mayroon kaming matutuklasan. Hello, Arnold. How are you? I can see San Francisco. Then I can see the year 2020, very visionary. And I have X-ray vision, I can see you. Para mas kagalang-galang raw ang kanyang dating, tuloy pa rin siya sa pagsuot ng salamin, bagay na ikinagugulat ng maraming nakakakilala sa kanya. Isang sundalo, ang buhay ni FBR ay puno ng sorpresa. Bago siya maging Pangulo, pamilyar ng mukha sa Malacanang si FBR. Pinsan ni dating Pangulong Marcos, siya rin ang hepe ng Philippine Constabulary, kinatakutan ng PC noong martial law. So, anong naging papel ni Mr. Ramos during that time? Yung aming legal and constitutional duty, enforce the law. May napaparusahan kayo sundalo rin? Oo. Taong 1986, gugulatin ni Ramos ang lahat nang sumama siya sa pag-aalsa laban sa pinsan at Pangulong ilang taong niyang pinagsilbihan. Hindi namin siya sinasama sapagkat alam namin na kamag-anak siya ni Presidente Marcos. He was the only one whom I trusted at that point. And at the same time, he was the only one that I knew who was also disgruntled. If there's going to be any shooting, it will not start from us here. Hindi raw madali ang bumaligtad kay Marcos. Sa pagtalikod niya sa pinsan at patron, naging bayani siya ng EDSA. Yung EDSA 1, decision mo to join Enrile, hindi ba resulta na dahil si General Ver ang piniling Chief of Staff at hindi kayo? Masama loob niyo nun? Masama, pero that was an old issue eh. Matagal na rin yun at sinulat ko naman yung aking position. Pero meron din akong maraming kamag-anak doon na at that point lumalaban na kontra kay Mr. Marcos, including my own uncle who is a veteran Bataan Corregidor. Nang bumagsak ang diktadurya, napatalon sa tuwa si FBR. Tumatak sa isipan ng publiko ang eksenang ito. Siya lang ang tumalon. So natandaan siya. Parang naging simbolo lang yun ng malaya na ulit tayo. Pagkatapos ng EDSA, balik sa pagiging sundalo si FBR. Nanatili siyang tapat kay Cory bilang Chief of Staff ng bagong administrasyon. At ilang beses pag-alsa mga dati niyang kasama, nagtengang kawali siya sa mga panawagang bumaklas kay Cory. Alam mo, Arnold, ang mga sundalo at ang mga pulis, compared to all other people in our society, sila ang umaayaw sa gera o sa putukan. Kasi sila rin ang nahihirapan ng mga kanilang mga pamilya eh. Nagbunga ang pagiging loyalista ni FBR kay Cory. Sinuklian niya ito noong 1992 na mag-asam si FBR ng mas mataas na posisyon. Hindi ka ba nagulat nung dahil sabi, isa sa mga personality during the martial law, tas protestant pa, hindi ka nagulat na ikaw yung parang inanoint ni Mrs.
Aquino, after na yung term niya, ikaw na yung susunod. Hindi ka nagulat? Hindi lang ako nagulat, nabigla. Ang susunod na presidente ng buong Pilipinas, si Eddie Ramos. Anim silang naglaban-laban sa pwesto. Halos lahat, veteranong politiko. Tinutukan ng media ang tunggalian ni Ramos at Miriam Defensor Santiago. Remember, people of the Republic of the Philippines, please remember, God is watching from a distance. Thank you very much. Kalaban din niya pati ang First Lady na dati niyang pinagsilbihan. May 11th will be a beginning and a change. Si Cory at ang alaala ng EDSA, ang tanging alas ni FBR para makuha ang pagkapangulo. Well, ang naging attraction ni Ramos is precisely nga, hindi siya politiko. Hindi siya nanggaling sa mayaman. Yun know, pong baga malinis siya, tsaka may reputasyon siya na sa military hindi siya corrupt. Ako si Fidel Valdez Ramos ay mataimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasihan nawa ko ng Diyos. Maraming salamat po. 1992, ang military man na tubong Pangasinan, idineklarang general ng buong bayan. Nasundan ng GMA News ang unang mga araw ni Ramos bilang Pangulo. Dinala niya sa palasyo ang disiplina ng isang sundalo. You usually wake up at 4? 4, sir? 4:30, I do some reading, I catch up with the news because it's about that time when the international news through the cable network is coming in, no? Sa kanya, kung may problema, paplano niya kung paano i-solve, no? Very organized niya siya, very organized siya. He always comes in prepared, no, at ready for any activity na pupuntahan niya. Keep yourself informed, be up to date, or be ahead of the others. Sa editorial ng isang newspaper, nabasa ko mga 4:30 in the morning, something na tama nga, tumama sa akin, pero not especially accurate. So I said, ito mga 5:30 in the morning na. So, hello John, is that you? Are you awake? Oh, who is this? This is Mr. Ramos. Oh, Mr. President, kayo pala. Yes sir, how are you? Is there anything I can do? John, have you read your newspaper today? No sir, it's too early in the morning. Sabi ko naman, I'll read it to you. Ito sinabi mo. Ito medyo mali yan. Kaya do not use it naman as the basis for the accusation or the criticism. Bilang sundalo sa ilalim ni Marcos, naging bahagi si FDR ng rehimeng sumupil sa kalayaan ng media. Pero bilang Pangulo, sa gitna ng demokrasya, naging bukas siya sa kritisismo at naging mahusay ang pakikisama sa media. Darling of the press, dahil very approachable, sa madaling ma-interview mo, gano'n, maglakad, pwede mo, sir, baka pwedeng intervene, sasagutin ka, gano'n. Hindi siya nanguhula kung anong sagot. Kasi nga, nabasa na niya yung diary ng madaling araw, kaya alam na rin niya ang sagot pagdating na makaharap niya ang media. Madalas makuna ng media noon ang Pangulo na may tabakong kagat-kagat. Pero di naman sinisindihan. Alam niyo naman sa media, binansaga ka, si tabako, ganyan. Hindi, pero I stopped really at our victory at EDSA, February 1986. So dati, sinisindihan niyo siya? Oo. Ngayon, hindi pati sigarilyo, pati pipa. Kasi sabi ko sa loob-loob ko, if we do not win this one, patay din tayo. So I will continue smoking. Pero kung panalo tayo, nagtagumpay tayo, hihinto ko. That was my pledge to myself. Tigaya ng dalawang Pangulo na kanyang pinagsilbihan. Ang panahon ni FBR ay hindi naging madugo para sa mga aktivista at taga-media. Substantive and balanced program of further work that will move the WTO
forward. Wala ring mga kudita. Ekonomiya ang kanyang tinutukan. Negosyong pambansa ang pinagyaman. Sorpresa rin sa marami na ang isang general, hindi dahas ang pinairal sa mga rebelde. Although he was a military man, he put economics before politics and military solutions. In his view, the root cause of the problem is ultimately economic. And therefore, he started a peace process which had several facets to it. Yung policy of attraction, would you rather na magbarilan tayo o mag-negotiate na lang tayo? Naging spesyalidad ni Ramos yan eh. 23 years old po. Hindi maimpluwensya sa politika at walang lupa o industriyang pinoprotektahan ng kanyang pamilya. Hindi untouchy si Ming ng scandal, tsaka yung mga anak niya. Medyo may pagka, some of them parang colorful ang personality nila, pero hindi naman sila associated with, like that. Naniniwalang ilan na ito ang naging susi para sa mga reformang ipinatupad niya. Si Ramos kasi may vision may idea what he wants the country to be, di ba? Tsaka kung saan pupunta yung bayan. May clear na idea si Ramos. Winasak niya ang ilang monopolyo, tulad ng pag-aari ng mga airlines at telecommunications company. Taliwas sa dating imahe ng kawalan ng pag-asa, kinilala ang Pilipinas bilang tiger economy. Umunlad ang ekonomiya pero umunlad din daw si FBR at kanya mga kaibigan. Kasabay ng pag-usbong ng sunod-sunod na proyekto tulad ng Pay Amari at Clark Centennial Expo, umusbong din ang aligasyon ng korupsyon. Na-document namin kung kanino-kanino, kung gaano kalaki ang aktual na binayad, tsaka kung ano lang ang napunta sa gobyerno, di ba, ganon. So, malaki. So, malaking kinita. So, isa yan sa iskandalo kasi yung mga kumita, mga persons close to the administration. Marami mga akusasyon na ganyan. At ako naman ay hinarap ko lahat. Pumunta kang Senado, first president na humarap. October 1998, Senate Blue Ribbon Committee. Dahil nga daw sa merong alleged scam doon sa Clark tungkol sa Centennial Expo. Alam ko naman na hindi tama yun dito. Bakit daw walang bidding? Kasi yung may hawak ng project, hindi na government agency, it was a private corporation. Kaya, no need for the bidding. Naging mainit na issue rin ang krisis sa kuryente noong panahon ni Ramos. Ang pinakamalaking problema dito sa mga contracts kasi sa independent power producers, ito ay may mga sovereign guarantees. Sa loob ng mga kontrata ay nakapaloob yung mga tinatawag na take or pay provision na kahit yung kuryente na hindi nagamit ay babayaran mo. Ang masakla pa dito, kahit yung kuryente na hindi na-generate ay babayaran pa rin natin. Nung panahon na yon, halos araw-araw may brownout. Kaya yung problema, urgent. Mabuti na lang si President Ramos, very action-oriented. Una, natigil niya yung brownouts. Pangalawa, nabigyan niya ng importance ang private sector instead of just government all the time for helping solve the nation's problems and for growing the economy. Ang pulisya ni Ramos ang tinuturong dahilan kung bakit ang Pilipinas ang naging pangalawa sa buong Asya na may pinakamahal na singil ng kuryente sa ngayon. Dahil nasa kontrata na once yung sa fluctuations ng nagmahal ang langis, nagmahal ang coal, nagmahal ang inabsorb natin lahat yon. I think we have to solve the power price problem, pero it's not fair naman that you will relate it to a time when the choice is no power, a bad economy, or doing something about it. Tinuligsa rin ng gusto ang desisyon ni Ramos na ipagbili ang iba't ibang ari-arian ng gobyerno. Maganda naman yung issue na magbenta kasi you have to liquidate and government really naman has no business having all of this property or all of this tax kasi ang policy ng gobyerno is ipaabaya yan sa private business. So siguro there is a
problem about how, yung parang yung controls na isi-set up mo na the bidding process, yung mga interested parties. Yung mga ginawa niyang ganun is to make sure that he can provide new opportunities for jobs, for growing the economy. Bago magtapos ang kanyang termino, lumabas ang usapang kaugnay sa pag-amyenda ng konstitusyon o charter change. Tinutulan ng marami ang balak niyang baguhin ang konstitusyon. Tila naalala ang dating diktador sa katauhan ni FBR noon. Pero sa huli, nagbigay daan siya sa susunod na Pangulo. 10 taon makalipas bumaba ng pwesto, si FBR nanatili pa ring aktibo. Kahit citizen edit na siya, hindi pa rin matatawaran ng kanyang impluensya. Ang lahat ng aking mga pangako ay tutuparin ko. At ako'y maglilingkod sa inyo ng buong katapatan. Mabuhay si Bebe! Mabuhay mga Gonzales! Sa pelikula, si Erap ang bida ng masa. Animoy Robin Hood, Kanto Boy magsalita, Sanggano ang kilos, tagapagtanggol ng naapi. Sa totoong buhay, anak mayaman si Erap. Pero nang sumabak sa politika, dinala niya ang imahe sa pelikula na nagpalapit sa kanya sa puso ng mga botante. Pareho kami ni FPJ na ang isipan namin isa na nagkaroon kami ng pangalan dahil sa mga masang Pilipino, sila tumangkilik ng pelikula namin, sila nagbabayad sa takilya. For any PR handler kay Erap noon, andali. All you had to do was just capitalize on that. Hindi mo na kinakailangan mag-invento pa ng panibagong image. Sa lahat ng mga pangulo, si Erap ang nakakuha ng pinakamalaking mandato. Ako si Joseph Ernesto Estrada at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, ang bagong Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang kagalang-galangan, Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Nang maluklok siya sa Malacanang, inasahang uunahin ni Erap ang interes ng masa higit sa ano paman. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Kung bida siya ng masa, iba naman ang pagtingin sa Pangulong hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Huwag niyo kong subukan. All he says is, I'm for the poor. And the people associate him with his appearances on the movies defending the poor. There was a misunderstanding within reality and movie cinema. So-called intellectuals, they always underestimate the movie actor. Kamukha like President Reagan. When he was nominated for the presidency, he was the most underestimated candidate for president. But it turned out that he became one of the greatest presidents. Kabi-kabila ang batikos laban sa Pangulong hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Pero sa kabila ng mga pagmamaliit sa kanyang katalinuhan, sinuportahan si Erap ng ilang matatalino't respetadong personalidad. Marami sa kanila, mga dating aktivista at propesor sa mga universidad. Last Monday, I come across one beer houses in Madalas tuksuhin si Erap dahil sa kanyang pag-iingles. Pero imbis na ikainis, ginamit niya ito para lalong mapalapit sa tao. With his gun. Sabi ko, ito pwede natin gamitin as a vehicle. Kinukutya ka, pinagtatawanan ka, gamitin natin yan para lalong lumaganap yan na pati ang mga A at B matutuwa. Imbis na yung turn off, hindi. Matutuwa sila with Erap jokes. And that led to eruptions. Tulad ng mga bida sa kanyang pelikula, sinubukan niyang kalabanin ang mga mayayaman at makapangyarihan. I believe that Congress shares my conviction that we have to abolish the pork barrel
in the face of our fiscal position. Konti ang mga congressman na pumapalakpak. Si Erap lang ang tanging pangulo na hindi pumayag sa mga sovereign guarantee o yung aakuing bayaran ng pamahalaan ang anumang utang o posibleng pagkalugi ng mga kontratang papasukan ng mga government-owned and controlled corporation at ng mga pribadong kumpanya. Binigyang prioridad ni Erap ang socialized housing program. So talagang pinanindigan niyo ho na ganun pa rin ho yung image niya bilang ama ng masang Pilipino. A public official should be the servant of the people. Maglingkod ka sa taong bayan. Sa lahat ng Pangulo, si Erap ang pinakasanay humarap sa kamera at makihalubilo sa media. Like any newsmaker, may ano rin siya, nagtatampo, napipikon. Isa siya sa mga presidente na media accessible. You should have seen us pag aambushin namin si Erap, nandito na si Erap. Ganito kahalapit si Erap, no? Ginano ng PSG. Pinagalitan niya yung PSG. Ganon si Erap. Kaladkarin ang tawag namin dun eh. He's a very charming politician. 26 experience ko sa movies, we learned a lot about placement of camera, the lighting effect, lahat. Kaya alam ko kung saan angle, what's the angle good for me, lahat yun. Lingid sa kanyang kaalaman, media rin pala ang maglalantad ng mga issue laban sa kanya. Isa na rito ang tungkol sa kanyang mga babae. Sa Amerika kasi, nung lumabas yung issue ni Monica Lewinsky, naging big deal doon, no? Pero dito, hindi big deal yung mga relationship niyo with other women. Why is that so? Well, because I never hide. I'm very transparent. Hindi ako hipokrito. Hindi naman kamukha na iba dyan. Patago-tago pa. Kaya pag nahuhuli, hindi nila malaman kung anong gagawin nila. I'm transparent. Yun nga sinasabi ko, pag isang pangulo ka, kailangan maging tapat ka. You should be transparent. You should be accountable to the people. So you never attempted to hide? Nothing. I'm not ashamed of anything. Wala akong kasalanan. Di ba? Hindi nakalampas sa media ang umano'y mga mansyon at alegasyon ng korupsyon. We heard reports, many reports, as did all Filipinos siguro na, oops, itong bahay na to, binili pala ni Erap. Oops, itong property na to, merong pera si Erap. Oh, may mga bagong kumpanyang binuo si Erap at ang mga misis niya. May mga stock market deals na kumita ng komisyon si isa sa mga mistresses ni Erap. So what we did at the time was organize a research team, go through paper trail, o ano yung madodocument, o ano yung ma-verify by use of documents. For publicity purposes lang naman sa kanila yun eh. Oo, sinasabi nila kung ano na yung sino may-ari nun. Wala naman ebidensya pa sino may-ari nun eh. Hindi naman kay Pangulong Estrada yun eh. Hindi, walang relevance yun. Hindi tinantanan ng media si Erap. Sinilip ang kanyang bawat galaw. Tinutukan hanggang madaling araw. May mga kaibigan siya na who are willing to keep him company. Ang nangyayari naman, yung mga kaibigan na yan, hindi yun ang regular cabinet members niya. Kasi yung mga cabinet members naman, siyempre they work during the day. So hindi naman sila pwedeng sasama sa kanya during the night. So it turns out, yun ang mga, siyempre pagkagabi, anong ginagawa mo sa gabi? Siyempre magiinuman kayo. I drink expensive wine na, regalo lang naman yun, hindi ko naman binibili. Paano na siya sabi na there's a midnight cabinet? Wala namang midnight cabinet ako. Magkakaroon pa ba akong midnight cabinet? Isang tambak yung papel sa yung pipirmahan ko paggabi. So these are all disinformation to the public. Sa kaliwat ka ng batikos na natatanggap, may ilang pagkakataong lumabas ang kanyang pagkapikon. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Winnie. Magandang gabi, Oka. Ako'y napapanood lang at nakita ko ang sinabi ni outgoing Chairman Yasay. Ikaw, Mr. Yasay, napakasinungaling mo. Okay.
Yan ang buong katotohanan. Huwag ka magsisinungaling, baka tamaan ka ng kidlat dyan. Ang buong akala nila matutulog na si Presidente. Kaya iniwanan na nila. Nagulat lang sila kasi they were watching TV. Nagulat lang sila nung narinig nila ang boses ni President Estrada na tumatawag. Diyos ko, they did not know that he was going to do it. It was strictly spontaneous on his part. May kinonsult ba kayo bago kayo tumawag or talagang you just picked up the phone? Just pick up the phone. Well, I regretted it because parang unpresidential ang dating. Pero, siyempre, tao lang ako eh. Dahil sa alam kong puro kasinungaling yung sinasabi, hindi na ako makatiis. Nakabangga rin ni Erap ang isang malaking pahayagan. Nabigla na lang kami nung nagkaroon ng ad boycott. Gusto kasi ni Erap, ni Presidente Joseph Estrada na puro ang mabuting balita lang ang ilabas tungkol sa kanya, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang mga cabinet members, cronies, friends, at kahit na tungkol sa kanyang mga kalaguyo, mga tinatawag nating mistresses. How about with the Philippine Daily Inquirer? There was a time po na talagang nag-pull out po yung mga movie ads and other people who were supporting you. Well, it started nung may ni-write-up silang hindi maganda sa akin. Siyempre, I've been in the movies for 26 years. Yung mga tao doon sa showbiz, nag-sympathize naman sa akin. Kaya sila nag-decide na i-boycott. Wala akong in-order sa kanila. Pagkatapos nito, isa pang dyaryo ang bumatikos sa Pangulo. Pakiramdam ni Erap, sumosobra na raw ang mga tira ng pahayagan. Wala na raw respeto sa kanya. Kita mo nga, kinunan ako yung langaw, hindi sa ilong ko. Yung pa nilalabas. Makikita mo talaga yung intention na sirain ka. Ang dami-dami ko, litratong maganda lalaki ko. Kukunin pa yung may langaw dito sa ilong ko. Wala ka man kasalanan, the mere fact na mayroong tax investigation, abay parang pressure yata itong matindi. 280 of us, and we made a stand unto the last day of the paper. We made sure we told our story kasi yung dyaryo na last issue namin noon, lahat ng mga editors at reporters na gustong magsulat o magpahayag, inilabas namin. I was being blamed for the closure of Manila Times. Before that happened, bankrupt na yung Manila Times. Pagbibili na yun eh. Ngayon, ginawa na lang dahilan. Minahal ng masa si Erap dahil sa kanyang pagtatanggol sa mga mahihirap. Di niya marahil naisip na ang isyu na magpapabagsak sa kanya ay sugal ng mahihirap. Matalik niyang kaibigang si Chavit Singson, animoy eksena sa pelikula. Tumiwalag siya sa Pangulo sa gitna ng ilaw ng mga kamera. I came here personally to accuse the Lord of all wetting lords. Kung noon si Jesus Christ may nag-trader sa akin pa. Halos lahat binigyan ko ng key position. Parang Last Supper eh. At least kay Jesus Christ, isa lang nag-udas, di ba? Sa akin, marami. Si Erap ang kauna-unahang Pangulong kumarap sa isang impeachment trial. Let us first announce the vote. The no votes have it. Hindi natapos ang impeachment trial, pero ang di pagbubukas sa second envelope ng Jose Velarde account ang nagbigay daan sa mas malaking drama sa buhay ni Erap. Sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, isa na namang nakaupong Pangulo ang napatalsik. Sumama ko dito. Bakit kami nagagalit? Okay. Kararating natin, tumakbo tayo mula sa presidential residence kung saan nagpatawag, bigla na lang nagpapasok kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulo. Actually, sa ngayon ay pasakay pa lang siya ng presidential barge. Ako, umiyak yung mga anak ko. Si Jingo umiyak, si JB umiyak, si Jacqueline umiyak, lahat umiyak. Ako naiyak dahil hindi ko alam kung bakit ganito ang pangyayari. Dahil ba sa isang self-confessed gambler
paniniwalaan ng taong bayan. Sabi ko sa kanya, this is not the end of the world. Hindi pa ito katapusan ng mundo. Huwag kayong mag-alala. Someday I'll be vindicated. Pagkatapos ng pangalawang EDSA, isang babae muli ang pumalit sa naalis na Pangulo. Wala pang isang buwan, ako nakakababa bilang Pangulo. Inutusan ni GMA, si Mrs. Gloria Macapagal Arroyo, yung kanyang Secretary of Justice, si Secretary Nani Perez. 2 beses ako kinausap. Ako daw pwedeng umalis ng bansa, mamili akong bansa kung saan ako gusto pumunta. Wala raw kasong ipaparatang sa akin. Nadadala ko raw lahat ang gusto kong dalhin. Sa kondisyon na pipirma ko na I resign as President of the Republic of the Philippines. Kaya ako hindi ko magagawa yan. Makalipas ang ilang buwan, inaresto siya tulad ng isang kriminal. How did you feel nung ginagawa nila yon? Isa po kayong presidente at kinukuhanan po kayo ng mugshot. Mabigat ba sa kalooban nyo yon? Masakit talaga. Sobrang sakit. Sabi ko nga ano ba nagawa ko? Ba't ako ganito? Ba't pinarurusahan ako ng ganito? Para sa masang nagmahal kay Erap, ang pagkakaaresto ng kanilang idolo ay malaking insulto. Nagalit ang ilang sektor ng masa. Sumiklab muli ang karahasan sa Malacanang. Anim na taong nakulong si Erap dahil sa kasong plunder o pandarambong. When I was incarcerated, I forced Dr. Aloy to run. But I forced her to run to find out if I still have the support of the people. Unfortunately, she won. The next election, I asked my son, Jingoy, to run. Again, he won. So, even if I'm incarcerated, I still have the support of the people. Noong Setyembre 2007, nahatulang guilty si Erap sa salang plunder. Wherefore, in view of all the foregoing, judgment is hereby rendered in criminal case number 26558, finding the accused, former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Speaking of pagkakamali, meron ba kayong mga pinagsisisihan? Hindi, wala. If ever I made a mistake, corruption is never one of them. That I can tell you eye to eye. Makalipas ang isang buwan, ibinigay ni Pangulong Arroyo ang presidential pardon kay Erap. Higit akong makakatulong sa inyo, lalo na sa ating mahihirap na mga kababayan, kung ako ay malaya at maluwag na makapaglingkod sa inyo saan man dako ng ating kapuluan. Kung si Erap ang tatanungin, hindi pa raw tapos ang pelikula. Abangan ang susunod na kabanata. I would like to unite the opposition to ensure the victory of the opposition. Who am I to refuse the people if they clamor? Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Nang mapatalsik sa pwesto si Erap, si Gloria Macapagal Arroyo ang naluklok sa Malacanang. Sa lahat ng mga pangulo, siya lang ang galing narito. Especially geography. Sa loob ng palasyo, nakapanayam namin ang Pangulong bihira lang raw kung magpa-interview.
Sa aming pag-uusap, ilang beses niyang binanggit ang pangalan ng kanyang ama. My father was the greatest mentor and I observed him at close range. At ang pinakamalaking leksyon ay a president has to work tirelessly para sa pag-ibayo ng buhay ng taong bayan. Iilan lang sa atin na makakaranas na manirahan sa palasyo. Teenager si Gloria nang ang ama niya ang naging pinakamakapangyarihan sa bansa. We go to Malacanang and how many times we wanted her to be naughty. We want to hide her so that where is Gloria? What happened? She got kidnapped. Wow, this is she was not that naughty that she would not agree to it. Ito po bang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang? Yung kailangan mag-aral ka parate, kailangan nakasubsub ka sa pag-aaral? Actually, hindi eh. Hindi. Kasi nga, halimbawa, pinapabayaan nila akong manood ng TV kahit na nag-aaral ako. Kasi nakikita naman nila sa grades ko, maganda naman ang grades. Nang talunin ni Marcos si Diosdado, nagpaalam ang pamilyang Macapagal sa Malacanang. Ipinagpatuloy ni Gloria ang kanyang pag-aaral at nang magtapos, siya'y naging isang guro. Pero di naglaon, nauwi rin siya sa gawaing gobyerno. 1992, tumakbo siya sa pagkasenador, dala ang pangalan ng kanyang ama. Pumasok siya sa ika-13 pwesto. 1995, tumakbo siyang muli. Ang ekonomista at guro naging mala superstar ang imahe. Ang kulang na lang niya yung nasa appeal. Nag-artista package kami. By association. Kasi may nunal dito. Kahawig ni Nora Honor. Maliit din siya. Konti. Na yung Nora Honor ang kanyang look. So, tinest market namin yun. Kinagat ang tao yun. So, nung bumaba siya sa Nueva Ecija at that time, somewhere in Nueva Ecija, pinagkaguluhan siya ng tao. Tinatawag siyang parang Nora Honor. Ang mga litratong ito na ginamit sa mga kampanya, kuha raw ng #1 supporter ni Gloria, ang asawa niyang si Jose Miguel Mike Arroyo. Si Mike Arroyo ay heredero ng pamilyang Tuazon na dati may-ari ng halos lahat ng lupaing naging Quezon City. The president was just 15 years old, nasa third year high school. Okay, and then the first gentleman was 16, he was fourth year high school. Nung natapos na si presidente from her college in Georgetown, they started going out. Before we knew it, he asked for her hand. Sa tulong ng kanyang asawa at official photographer, inilapit sa masa si Gloria. Paglabas ng resulta ng balota, #1 siya. They may even look outside Lakas. Yeah. Well, they're finalists. So, 1998, binalak niyang tumakbo bilang Pangulo. You have rolled up a very good lead. Will you kindly tell us about this lead that you have rolled up? In the SWS survey, I'm doing 20%. And Renato De Villa is doing 6%. That's about 4 million votes between us. Pero sa huling minuto, umatras siya at tumakbong vice-presidente ni Jose de Venecia. Hindi naman siya nagkamali. May dating ng isang superstar, kaya mas mataas pa ang botong nakuha ni Gloria sa aktor at nagwaging presidente na si Erap. Pero hindi inaasahang sa isang iglap. The no votes have it. Any objection? Mapapabilis ang pagluklok niya sa kapangyarihan. Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill as President of the Philippines my duties as President of the Philippines. Tinawag na incorruptible si Diosdado Macapagal. Makalipas ang 36 na taon, babalik pala sa palasyo ang kanyang anak na si Gloria. Since we did not know the day that I would become president, that weekend,
meron akong mga appointment to go to certain barangays. Nakapunta pa rin ako. Tinuloy pa rin ninyo. Pangulo na Pangulo ako. na, yes. Pero hindi pa kasi pumapasok ang PSG sa akin. Kaya nakapagpunta pa ako sa barangay. Pero at that point ba, napaka-sudden yung pag-ano Hindi, ninyo, no? pero Bilang naman, presidente. Well, sudden in the sense na you didn't know the day it would happen. Yes. Nang maupo sa pwesto, nagtrabaho agad ang Pangulo. Tinatanong na namin yung PSG, ano bang vitamins ni Presidente? Para yun na rin ang iinumin namin para makasabay kami. Medyo mahirap siya as a beat. Tsaka matrabaho kasi si GMA medyo matrabaho talaga. This is an acknowledged fact. I am sure pati yung mga nasa oposisyon, tatanggapin nila na masipag si Pangulong Arroyo. Hands-on siya. Siya yung kulang ang 24 na oras ang araw para sa kanya. Pero kauupo pa lang sa pwesto, may mga kumestyon na sa kanyang pagkapangulo. Ang pangyayari sa Mendiola ay isang malaki at maagang bangungot para sa isang administrasyon. Mukhang ito yung mga gasolina. Isa sa mga mahalagang aspeto nung first 2 years, lalo na after yung EDSA 3, so-called, paano ba siya mapapalapit sa mga mahihirap? Kasi nga, ang mga mahihirap, malaking bahagi ng mahihirap, magpahanggang ngayon, ay malaki ang pagtingin at pagmamahal, paniniwala kay Ginoong Estrada. Go ahead, Gloria. Tell us what's good with the economy. Well, Teddy mentioned them Mula pa already. noon, iisa lang ang bukang bibig ni Gloria. Pero gano'n na rin sa tatay ko. Yung public servant, ang pinag-iisip mo, yung kinabubuti ng taong bayan. Binabatigos ka dahil sa ginagawa mo, pero alam mo na yun ang tama eh. At hanggang ngayon, Okay rin sa akin kung maalala nila, ako ay nagtrabaho na masipag araw-araw, gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Talagang umunlad ang ekonomiya and it's gone at a higher pace. Kasi, sinulong niya yung VAT. At saka yung additional taxes, the revenues that we got is what's helping us now because of the global crisis. So at least give credit where it's due. May asenso nga ba? Ramdam na ramdam ko yung pag-asenso. Naramdaman ko pag-asenso. Naramdaman ko yung pero kung kay Gloria ramdam ang kaunlaran, hindi lahat naaambunan. Masasabi natin na ano ba nangyari. Gumanda nga ang ekonomiya, pero hindi naramdaman ng mga taong gusto nating maramdaman of all. In other words, we want to concentrate on improving the lot of the poor. That's the situation. At kung masipag si Gloria, masipag rin ang mga bumabatikos sa kanya. Si Gloria, I mean, you have to admit the challenges, the awkward mutiny. Sa mga sandaling ito ay nagkaroon ng tensyon. Hindi nyo magawa! Bastos nyo ha! Yung mga institusyon na sira! EDSA 3 that you had to face, the ZTE. Kaya ako nandito para maliwanagan yung mga bagay. Back off! Lahat yan, dambuhala yan, Hindi basta yan. Explosives we have set up are laid down there to defend ourselves. The crisis in Makati is over. Kinakalagkat ang ating gobyernong itong pinamumuluhan ni Gloria. Yung mga tatanggap sa aking panawagan, magkaisa, welcome. Yung mga hindi tumatanggap at patuloy namang gugulo, we, from the top to the barangay officials, will enforce the rule of law. Diba? Sa atin ni Gloria at hindi tayo kinakalinan. Maybe some criticism is constructive, lalo na if they say what to do. Unfortunately, most of the criticisms are just, they don't really have a plan. They're just, it's just to break down, not to build up. Sa harap ng kanyang gabinete at ng media, siya'y matigas at matapang. Kailangan pag nagko-cover ka sa kanya, alerto ka lagi. Kasi hindi mo alam kung meron siyang bibitawang salita
kailan siya magtataray, na madalas ding nangyayari. Likas daw sa Pangulo ang pagiging istrikta. Yes, but who is guarding, who is inspecting these ones? Where is it now? Oh, you see? They're not coming from the parking lot. Where's the studio prompter? You know, even with me, she has screamed at me. But I understand, and that boy, it's no more. It's gone, and then hi, she's the same again. Napag-usapan nyo kanina yung tungkol sa media. How do you think media has portrayed you? Is it accurate, inaccurate, fair, unfair? Inaccurate. How? Inaccurate? Yes. Inaccurate. Yes. Bakit po ninyo nasabi? So, hindi tama ang Marami, kaya nasabi ko, maraming mga innuendo at rumor na nagiging papaglabas, naging facts. Can you be more? No, I don't Can you want. be more accurate? No, well, here I am. Like what? No, I don't want this interview. I don't want want this interview naman to be a quarrel with media. No, we're talking about. I wanna be positive nga eh. Hanggang sa pagkapangulo, malinaw na may hatak pa rin ang kapangyarihan ng kamera. May poste, may poste. Long shot. Nakiki-extra yung bata. 5, 6, 7, 8. Sa ating bansa, tila hindi lang presidente ang ating binoboto, kundi pati na rin ang kanilang pamilya. Ilang beses inakusahan si First Gentleman ng pakikialam sa gobyerno. He's like a punching bag. People like to hit him. Only appeal that they shouldn't be biased. Hindi naman may ginawa kami para sa kanila. Mali agad. They should first look and examine. They should also look at themselves because sometimes maybe they're also guilty of the same fault they're trying to accuse us. Ang issue dito, whether or not may ill-gotten wealth and how we can prove that they're innocent or guilty. No? He will answer any question about the case. I would like to tell the people of a grave injustice done to my family by Congressman Alan Peter Cayetano. The public has been shown the official bank documents belying his claims. When you talked about my father as being incorruptible, I want to say that ako rin, galit din ako sa katiwalian. And I do my best to fight corruption in government. First and foremost, I'm a Catholic president. President. Secondly, I'm a public servant. And then third, only am I a family person. Kaya ang tendency ko is my family should be self-effacing and I try to keep them away also as much as possible from public life. Matapos ang panahon ni Marcos, si Gloria pa lang ang presidenteng nagkaroon ng panibagong termino. Relieved of the burden of politics, I can devote the last year and a half of my administration to the following. First, strengthening the economy. Tatakbo ako sa pagkapangulo sa eleksyon ng Mayo 2004. Hindi dapat maulit ang nangyari sa tatay niya. At sinasabi niya yun sa amin. Kasi kung natatandaan natin, si Diosdado Macapagal, nagsabing hindi siya tatakbo, tapos nagbagong isip niya, tumakbo siya laban kay Ginoong Marcos, natalo si Macapagal, nanalo si Marcos. Mahirap ang nakalaban ni Gloria noong 2004. Isang puwersang masa na mahirap tibagin, maski pa siguro ng totoong Nora o no. This tape is the mother of all tapes. Sa Hello Garcia scandal, inakusahan si GMA ng pandaraya para talunin si FPJ. You have stolen the presidency, not once, but twice! Sa unang pagkakataon, humingi ng tawad ang isang pangulo sa buong bansa. Let me tell you how I feel personally. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Ibang-ibang Gloria ang humarap sa publiko. Maliwanag. I was not so much in favor of, not of the concept, but of the manner. The message could have been the same, but the manner in which it was stated, the medium, could have been studied more. Secretary Prisima, yung kanilang
Sa kabila ng mga iskandalo, We, the undersigned, are hereby submitting our collective irrevocable resignation. coup, Gusto namin malinis na eleksyon. at pinakamababang approval rating sa kasaysayan ng surveys, si Gloria nasa Malacanang pa rin. Tinanong ko siya kung maaari naming pag-usapan ang mga kontrobersyang ipinukol sa kanya at sa kanyang pamilya, pero hindi na ito sinagot pa ng Pangulo. Sa interview, madalas niyang sabihing nakatuon siya sa kanyang trabaho at hindi sa mga batikos laban sa kanya. We must improve moral standards in government and society. Naalala ko, naiisip ko, pagod na ang taong bayan sa yung bang pagkuwatak-watak. At gusto ng taong bayan ay ang isang leader na masipag na magtatrabaho para mapalitan ang sistema. And that is what I've tried to do. I've tried to work hard every day to be able to instill permanent change in our economy para sa ganun makakaabot tayo sa ating hinahangad na maging moderno at masaganang bansa. Ang kwento ng ating politika ay kwento rin ng isang abogado, isang sundalo, Isang asawa, isang aktor, at isang anak. mga tao lamang na binigyan ng kapangyarihang mamuno. Kaya hindi dapat sa kanila lang iasa ang kinabukasan ng bansa. Responsibilidad nating lahat ang makialam, maglantad ng katotohanan, at makipaglaban para sa kalayaan. Ang mga kwento ng mga pangalang nakaukit na sa ating kasaysayan ay karapat-dapat lamang na ating balikan. Dahil hindi ba't ang nasa puso ng demokrasya ay ang pagkakataong isulat at baguhin ang sariling kapalaran gamit ang mga leksyon ng nakaraan. Ako po si Mel Tiangco. Arnold Zavio, Vicky Morales, Jessica Soho. Mike Enriquez, magandang gabi po sa inyong lahat. I hereby affirm my candidacy. Ako si Fidel Valdez Ramos. Ako si Joseph Ernesto Estrada. My duties as President of the Philippines. Join us, America, as we build a new home for democracy. Kami ay naniniwala na kayo ay tumatanggap sa amin. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Huwag niyo kong subukan. Create more jobs and to encourage business activity that is unhampered by corruption.